Breaking news, binasag na ng Russia ang kanyang katahimikan tungkol sa napakalaking gulo na nangyayari sa loob ng Iran. Hindi na nakatiis si Vladimir Putin dahil sa tatlong bagay na sinabi ng presidente ng Amerika na si Donald Trump. Isa riyan ay ang pinakabagong pahayag ni President Donald Trump na ang tulong ng US forces para sa mga protesters sa Iran ay parating na. Ano ang ginawa ni Vladimir Putin? At ang China, tutulong kaya sa Iran? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Ngayon ay January 14, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Dako pa rin tayo mga kaibigan sa balitang Iran, United States of America at sa puntong ito mga kaibigan ay sumali na ang Russia. Tama ang iyong narinig, binasag na ang katahimikan ng Russia tungkol sa napakalaking gulo na nangyayari sa loob ng Iran. Tatlong malalaking bagay ang binitawan ni President Donald Trump tungkol sa napakalaking gulo na nangyayari sa Iran. Unang bagay na sinabi ni President Donald Trump na kung merong mga masasawi sa mga protesters sa Iran ay magpapadala ito ng kanilang puwersa upang umatake sa Iran. Pero sa puntong ito ay tahimik pa si Vladimir Putin. Pero sa pangalawang pahayag ni President Donald Trump ay medyo umuusok na ang tenga ni Vladimir Putin dito. Ito yung sinabi ni US President Donald Trump na lahat ng mga nakikipagkalakalan sa Iran ay papatawan niya ng 25% na increase sa taripa. Of course, nakikipagkalakalan ang Iran sa Russia. And of course, nag-alburuto dito mga kaibigan si Vladimir Putin pero wala pang pahayag na binibitawan. Pero dito na umalma si Vladimir Putin sa pinakabagong pahayag ni President Donald Trump. Ito yon mga kaibigan, ito ay nangyari lamang ilang oras mula ngayon sapagkat sinabi ni President Donald Trump na ibinalita ng NDTV na ang tulong ng Amerika para sa mga protesters laban sa Ayatollah regime ay parating na at dito na umalma ang Russia sa mga pahayag ni President Donald Trump. At hindi lang riyan mga kaibigan, pinakialaman na rin ni Vladimir Putin ang pangalawang pahayag ni President Donald Trump na magpapataw ito ng karagdagang 25% na increase sa taripa. Ayon sa ulat ng Anadolu Agency ay nire-reject ng Russia ang attempt ng Amerika. Tinawag pa nga ito ng Russia na blackmail. Sa makatuwid ay hindi natatakot ang Russia sa banta ng Amerika na lahat ng mga bansa na nakikipagkalakalan sa Iran ay kanyang tataasan ng 25% na taripa. O nga naman, dahil kung ang isang bansa ay matatakot sa banta ni President Donald Trump ay iiwanan ang Iran at nang sa ganun, ang Iran ay maghihirap ng husto. Dati nang naghihirap ang Iran pero kung susunod sila sa banta ni President Donald Trump ay lalong malulugmok sa kahirapan ang Iran. Pero ang Russia, iba ang pananaw. Blackmail lamang ito at may banta pa ang Russia sa pangalawang sinabi ni President Donald Trump. Ayon sa Russia, kung aatake ang Amerika sa Iran bilang suporta sa mga protesters nito laban sa kanilang gobyerno ay merong gagawin ang Russia. Ayon sa Russia, sa gagawin ng Amerika na military interventions upang tulungan ang mga protesters sa Iran ay very unacceptable. Ang tanong, ay totohanin kaya ng United States of America ang bantang ito? At kung sakaling gawin naman ng United States of America ang military intervention sa Iran, ano naman kaya ang gagawin ng Russia? Tutulong kaya ang Russia na sugpuin ang military forces? Nangyari na kasi ito noon mga kaibigan noong atakihin ng Amerika
ang isa sa mga nuclear facilities ng Iran ay walang nagawa ang Russia. Noong nagkakaroon ng giyera ang Israel at Iran, wala ring ginagawa ang Russia. Marami ang mga nagsasabi na ang sinasabi ng Russia ay pananakot lamang upang mapakita ang kanilang concerns sa Iran, pero ang katotohanan kung umatake na ang Amerika sa loob ng Iran ay wala itong gagawin. Nangyari na rin yan mga kaibigan. Noong atakihin ng Amerika ang Venezuela, bago umatake ang Amerika sa Venezuela ay merong banta ang Russia na isang napakalaking pagkakamali ang gagawin ng Amerika. Tinutukoy nito ay ang gagawing pag-atake ng Amerika sa loob ng Venezuela. Pero noong atakihin ng Amerika ang Venezuela na siyang nagsanhi sa pagkakuha kay Nicolas Maduro, ang Russia at China ay walang ginawa. Na-expose patuloy ang kakayanan ng armas ng China at Russia. Lumalabas na sa mga air defense system na nagmumula sa Russia at China, hindi nito kaya ang technology ng United States of America. Marahil sa banta ngayon ng Amerika sa Iran ay nag-iisip ng mabuti ngayon ang China at ang Russia. Ang tanong mga kaibigan, ang China kaya? Mangingialam kaya ito kung sakaling umatake ang Amerika sa loob ng Iran? Maraming mga analyst ang nagsasabi mga kaibigan na malayo rin itong mangyari. Bakit? Sapagkat ang China, marami din itong protesters. Kung sakaling mag-intervene ang China, kung sakaling umatake na ang Amerika sa loob ng Iran, ay magkakaroon ng ideya ang maraming mga Chinese na gayahin ang ginagawa ng mga Iranians tungkol sa pagpapabagsak ng Ayatollah regime. Marami din ang mga nagsasabi na nakakakuha ng ideya ang China dahil sa ginawa ng United States of America na pag-atake sa Venezuela. Marahil ay iniisip din ng China na maaari nilang gawin ito sa Taiwan. Pero ang tanong mga kaibigan, kung sakaling umatake ang China sa Taiwan, hindi kaya ito pababayaan ng United States of America, lalong-lalo na meron ng mga armas ang United States of America sa loob ng Taiwan, sapagat ang Amerika at Taiwan ay nagkaroon na ng bilyong-bilyong dolyar na arm deal. Marahil ay iniisip din ito ng China. Baka pag umatake ang China sa loob ng Taiwan ay ma-intercept lamang ito sa mga interceptors ng Amerika. Hindi kagaya ng umatake ang Amerika sa Venezuela, hindi man lang nakagana ang interceptors ng China. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Ipaalam ang inyong mga komento at opinyon dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!